Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Dad, ano ba? Si Sakuragi na lang ba ang palagi ang nakikita niya? Wala na ba akong karapatan magsalita ng sarili ko? Sinasabi ko ito dahil sumusobra na kayo, Daddy. Opo, alam kong mahal niyo ako at mahal ko rin po kayo. Pero sana maramdaman niyo rin ang nararamdaman ko. Nanginginig ang boses na saad ni Aki sa kanyang ama. Iniintindi ko naman ang nararamdaman mo Kaya nga kita inalayo sa kanya kasi sinasaktan ka lang niya at ayaw kong makitang umiiyak ng dahil lang sa kanya. Sagot ng ama na pagak na kinatawa ni Aki. Daddy, parang ni minsan di nyo naranasang ma-inlove Bakit po? Kapag ba nasaktan po kayo ng taong mahal nyo, agad nyo po bang iiwan kasi ayaw nyong mas masaktan pa? Daddy, hindi po ganun ang pagmamahal na itinuro nyo sa akin dati. Pagwe-question ni Aki sa ama habang nakakunot ang noo nito. Iba ang naranasan ko sa sitwasyon mo, anak. Oo, nasaktan ako dati. Pero kaya ko iyon i-handle dahil lalaki ako. Sagot pabalik ng ama ni Aki dito sa kanya. Daddy, kung kaya mo, kaya ko rin naman i-handle yan. Hindi ako mahina kagaya ng iniisip mo. Kaya sana, kung ano man ang nararamdaman ng isang tao, huwag niyo pong tingnan sa kung anong panlabas nila. Dahil iyong taong minamaliit niyo, nagsusumika po para lang matanggap niyo. Dad, si Sakuragi, mahal na mahal po ako noon. Nahanda siyang isakripisyo ang relasyon namin. Alang-alang sa nararamdaman niyo. Kagabi po, nag-usap kami at ang nakakatuwa pa doon, kahit na humahad lang kayo sa amin, mas pinanigan niya pa rin po kayo kasi naiintindihan niya rin kung ano ang gusto niyo para sa akin. Mahabang litanyang saad ni Aki na nakapagpatahimik kay Coach Kotaro. Tila may malalim itong iniisip kaya hindi nakaimik ng ilang minuto. Alam ko, hindi mababago ng mga salita ko ang katotohanan. Mas pinilit niyo pa rin kung ano sa tingin niyo ang mahalaga para sa akin. Sige, Dad, kung saan ka po masaya, gagawin ko na lang. Total, kahit anong gawin ko, talo pa rin naman ako. Panas ni Aki bago umalis at umakyat na upang tumungo sa kwarto nito para magpahinga. Nang mapag-isa naman si Coach Kotaro, doon lamang ito seryosong tumingin sa anak na nakaakyat na bago nagsalita. Alam ko na magagalit ka sa gagawin ko, ngunit buo na ang desisyon ko, anak. Ilayo kita kung iyon ang makakabuti para sa iyo. Anas ni Kotaro sa sarili bago kinuha ang cellphone sa bulsa nito at may tinawagan. Hello? Ready na ba yung pinapakiusap ko sa inyo na plane ticket? Oo, 2 kami ng anak ko. Sa sunod pa na araw. Oo, sige, okay na yan. Okay, salamat pare. Anas ni Kotaro sa kausap mula sa kabilang linya na kaibigan nito. Marahil nakarating na siya dito ngayon. Mas mabuti sana kung mapapaaga ang alis namin ng anak ko. Anas muli ni Coach Kotaro sa kanyang sarili. Samantalang sa kabilang dako naman, kung saan kakauwi pa lang ni Rokawa, agad siyang pumasok sa gate nila at dumiretso na kaagad sa pintuan. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok na marinig niya ang matinis na tili sa loob ng bahay. Oh my God! Ang gwapo naman ng anak ko! Anas ni Tita Mami niya, ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Napaka-sweet nito at mabait. Tita Mami, mabuti naman po at nakauwi na rin po kayo. Sobrang namiss po kita at ni Daddy. Sabi ni Rokawa na kinangiti ito ng sobra. Sobrang namiss ko rin kayo.
Ilang buwan din akong nawala. Anas nito, maya-maya pa ay tila lumingon-lingon ito na parang may hinahanap. Si Aki ba ang hinahanap mo, mahal? Tanong naman ng tatay ni Rukawa. Oo, nandito ba siya? Tanong ng tita, mami niya ni Rukawa. Bakit, tita mami? Takang tanong ni Rukawa. Anak, pasensya na ha. Alam ko wala ako sa posisyon para sabihin iyon sa'yo nitong nakaraan dahil iyon ang gusto ng tita mami mo. Pero ngayon, nandyan na siya, pwede mo na siyang tanungin tungkol sa bagay na iyan. Anas naman ng tatay ni Rukawa na naintindihan naman niya. Hinila siya ng kanyang tita mami paupo bago hinawakan sa kamay. May malungkot itong ngiti habang nakakatingin sa kanya. Anak, di ba? Nasabi ko naman noon sa iyo na may isa pa akong anak, di ba? Hesitant na napatango si Rukawa dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong sabihin niyon bigla. Opo, sagot naman ni Rukawa. Babae ang anak ko, Rukawa, at si Aki. Si Aki ang anak ko na matagal ko nang hinahanap. Napanganga si Rukawa sa narinig, kasabay ng malakas na pagkalabog ng puso niya sa kaba. You mean, tita mami, si Aki na anak ni Coach Kotaro po? Automatic na nagdilim ang mukha nito nang marinig ang pangalan ni Kotaro. Oo, siya nga. Marahil, marami na itong nasabi sa anak ko, kaya baka pag nakita kami ay kamuhian ako ni Aki. Kilala ko si Kotaro, napaka-manipulated nito na maski ako, nagawa niyang manipulahin. Natatakot ako para sa anak ko, kaya ako gumawa na paraan para mas lumakas. Salamat sa daddy mo at tinulungan niya ako. Anas nito kay Rukawa na hindi pa rin talaga makapaniwala sa revelasyong narinig. Kaya anak, sorry kung di ko nasabi nung una pa lang. Naghahanap pa ako ng tiyempo para sabihin niyon. Dagdag na anas nito, maya-maya pa ay naiyak ito kaya nataranta ang dalawa. Baka sinabi ni Kotaro sa anak ko na patay na ako. Sa sobrang galit na sa akin ay baka ganun ang ginawa niya talaga. Umiiyak na sabi nito, pinatahan naman siya ng papa ni Rukawa habang malalim na napaisip si Rukawa. Kaya pala ganun na lang ang pagbabago ni Coach. Marahil ay alam nitong mangyayari ang bagay na ito kaya siya gumawa ng ganitong desisyon. Ana sa isipan ni Rukawa. Samantalang, isang araw na ang nakakalipas, wala pa rin gana si Sakuragi na gawin ang mga bagay na gusto ng kaibigan niyang ipagawa dito. Hindi kasi ito umalis na matapos nitong makinig sa kanila kahapon sa pagpapaliwanag sa kanya ng bagay-bagay. Pero mukhang lumala ito dahil hindi na makausap. Mito, paano na yan? Mag-iisang araw na ay hindi pa rin natin yan nakakausap. Anas ni Takamiya na ibinulong na lamang kay Mito upang di marinig ni Sakuragi. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin pa sa kanya. Nag-aalala lang ako na baka mawala na lang basta ang mga pinaghirapan ni Aki na pagsasakripisyo dahil sa kanya. Pagpaparinig ni Mito na mukhang sinasadya talaga ang paglakas ng boses nito. Paano yung nangyari kagabi? Nung alam mo na, kinausap tayo ni Mitsui tungkol kay Sakuragi. Bulong pang muli ni Takamiya. Biglang sumagi sa isipan ni Mito ang bagay na iyon kung hindi lamang binanggit ni Takamiya sa kanya. Hayaan mo muna iyon, ang mahalaga si Sakuragi. Pagdidesisyong saad ni Mito, nagulat na lamang sila nang agad tumayo si Sakuragi at dire-diretsong lumabas ng bahay nito. Naku pre, narinig niya kaya ang sinabi mo. Anas ni Noma kay Takamiya. Hindi naman umimik si Mito dahil nakatingin lamang siya kay Sakuragi na mabilis na naglalakad hanggang sa matigil sila sa tapat ng isang bar. Gulat na tanong ng apat. Teka, ang aga pa para magkaroon ng bukas na bar ngayon. Anas naman ni Okoso, sumilip pa ito sa butas ng bintanang medyo may siwang. Hayaan mo na si Sakuragi, baka kung mapaano iyan, dalian nyo nang pumasok. Anas ni Mito na hinila pa ang mga kasamahan papasok
Pagpapasok pa lang nila ni Sakuragi na agad ang nakita nila dahil wala pa silang nakikitang customer. Table, malalim ang boses na tanong ng isang bartender mula sa loob. Umiling si Mito bago tinuro si Sakuragi na sinimulan ng uminom sa mismong bote. Ano nga kaya ang magiging reaksyon dito ni Sakuragi na kapag nalaman niya na stepsister pala ni Rukawa itong si Aki? Magkakaroon pa kaya ng katuparan na magiging okay ang lahat? Kaya ito ang dapat nating aabangan sa mga susunod pa natin na mga episode. Maraming salamat sa inyo. God bless.